Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Bumilis at lalong lumalapit sa bansa ang super typhoon na minomonitor natin sa labas ng PAR. May malaking pagbabago sa direksyon nito at bukod dito, meron pang bagong bagyo na dadaan sa Luzon sa mga susunod na araw at habagat mas lalakas pa habang parating ang bagyo at posibleng magsabay ito. Alamin natin ang pinakabagong detalye dito para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon. I-click mo lang ang subscribe button. Sa kasulukuyan, antro ng low pressure area o LPA ang pangunahing weather system na nakakaapekto ngayon sa Visayas at sa eastern section ng Mindanao. Dahil dito, ang pahabang bahagi nito ay patuloy na naghahatak ng maraming moisture at bumubuo ng mga makapal na ulap sa mga lugar na sakop nito. Meaning, inaasahan ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms sa Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Masbate, Sarangani at sa may South Cotabato. Ang mga pagulan ay posibleng tuloy-tuloy sa buong araw na may moderate hanggang heavy rains lalo na kapag may mabubuong mas aktibong thunderstorm cells. Sa Visayas, maging handa sa pabago-bagong lagay ng panahon, maaring magsimula ang araw na medyo maaliwalas ngunit habang tumatagal ay unti-unting kakapal ang mga ulap hanggang sa magkaroon ng malalakas na buhos ng ulan, pagkulog at pagkidlat. Hindi rin pare-pareho ang magiging lakas ng ulan sa bawat lalawigan kaya may mga lugar na makakaranas lamang ng panandali ang pag-ulan habang ang iba naman ay maaaring makaranas ng mas matinding thunderstorms. Sa Masbate, Bicol at Visayas, posible ring maranasan ng mga pag-ulang dulot ng tron ng LPA dahil dito mataas ang posibilidad ng bigla ang malakas na buhos kapag may dumaan na mas aktibong cloud clusters. Sa ganito rin ang inaasang sitwasyon sa Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Sa Caraga, dahil nakarap ito sa Pacific side ng bansa, mas mabilis ang pagpasok ng moisture na nagiging dahilan ng pagbuo ng makakapal na ulap at mga thunderstorm. Samantala sa Davao Region, maaring maging maaliwalas ang panahon sa unang bahagi, ngunit posible itong biglang magbago pagsapit ng hapon o gabi. Sa Sarangani at South Cotabato, ang forecast ay scattered rains na may thunderstorms. Ang kombinasyon ng moisture mula sa tro at ng localized thunderstorms ang maaaring magpalakas ng mga pag-ulan sa mga lalawigang ito. Dahil dito, pinapayuhan ang mga nakatira sa mababang lugar, tabing ilog at paanan ng bundok na maging alerto sa posibilidad ng flash floods at landslides, lalo na kung magtatagal ang malakas na pag-ulan. Pagdating naman sa lagay at kondisyon ng hangin at karagatan para sa Mindanao at sa western section ng Visayas, inaasahan ng light to moderate winds na magmumula sa southwest hanggang northwest. Ang coastal water dito ay light to moderate na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.5 meters. Hindi pa ito ang pinakamalalang kondisyon ng alon pero dahil aktibo ang tron ng low pressure area, may posibilidad ng kalat-kalat na thunderstorms na maaring mabilis magpabago ng kondisyon sa karagatan. Kapag may nabubuong thunderstorm sa paligid ng dagat, maaaring biglang dumilim ang ulap at lumakas ang hangin at maging mas maalon ang karagatan sa maikling oras. Samantala sa Luzon at sa natitirang bahagi ng Visayas, inaasahan ng light to moderate winds na nagmumula sa northeast hanggang northwest at ang coastal water condition dito ay slight to moderate na may taas ng alon na 0.6 hanggang 1.2 meters. Sa mga lugar na ito, hindi pa rin dapat maging kampante. Ang mga localized thunderstorms ay maaaring mabuo anumang oras at magdulot ng bigla ang paglakas ng hangin at pag-alon ng dagat. Kaya malagang bantayan ang mabilis na pagdilim ng kalangitan, pagkulog at pabago-bagong ihip ng hangin dahil ito ang mga unang senyales ng paglala ng kondisyon sa karagatan. Para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan ng light to moderate na ihip mula east to southeast. Ang coastal waters dito ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.2 meters. Sa kabuuan, nanatiling favorable ang kondisyon sa karamihan ng ating mga karagatan pero dahil may mga aktibong weather system sa mas malawak na bahagi ng Western Pacific, mahalaga pa rin bantayan ang kondisyon bago pumalaot dahil kapag lumakas ang mga sistemang ito at maimpluwensyahan ng habagat, posible pang magbago ang direksyon ng hangin at mas tumaas ang alon sa mga susunod na araw.
Ngayon, dumako tayo sa tropical cyclone threat potential dahil ito ang mas mahalagang usapin sa mas mahabang weather outlook na ating binabantayan. Para sa week 1 mula July 30 hanggang August 5, patuloy na lumalakas si tropical cyclone Dolphin sa malayong silangan ng bansa. Ayon sa kasulukuyang forecast, inaasahan nitong kikilos pa northwestward sa direksyon patungo sa northeastern portion ng PMD. Sa ngayon, mananatili itong isang malakas na sistema sa mas malayong bahagi ng Pacific at hindi pa ito nakikitang direktang tatama sa kalupaan ng bansa. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na wala itong magiging epekto sa ating bansa. Kapag may isang malakas na tropical cyclone sa silangan, maaari pa rin itong baguhin ang daloy ng hangin sa paligid ng rehiyon. Pwedeng umatak na mas maraming moisture at palakasin ng habagat na posibleng magdulot ng mas madalas at mas malalakas na pag-ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Bukod dito, sa parehong week 1 period, may isa pang TC-like vortex na nakikita palapit sa eastern boundaries ng PAR. Ayon sa forecast, nanatili itong may mababang posibilidad na maging ganap na tropical cyclone. Pagsapit naman ng week 2 mula August 6 hanggang August 12, inaasahan si Dolphin ay nasa northern boundary ng PMD o maaari ng tuluyang makalabas ng monitoring domain habang kumikilos patungo sa hilagang bahagi ng Taiwan. Sa ganitong sitwasyon, mas nakikita itong gagalaw sa mas mataas na bahagi at unti-unting lalayo sa ating teritoryo. Pero bukod dito, sa parehong week 2, may panibagong TCLB2 na inaasang mabubuo sa northeastern portion ng PMD. Sa kasalukuyan datos, mababa pa rin ang posibilidad na ito'y maging isang ganap na tropical cyclone. Dito, malinaw na nagsisilbi itong paalala na natiling aktibo ngayon ang kanlurang bahagi ng Pacific at posible pa rin magkaroon ng panibagong tropical disturbance habang nagpapatuloy ang panahon ng bagyo. Sa kabuuan, nanatiling mahalagang bantayan ang bawat pagbabago sa galaw at pagbuo ng mga sistemang ito. Ang kanilang posisyon at lakas ay maaari pa rin magkaroon ng indirect effects lalo na sa pagpapalakas ng habagat at pagdadala ng mas maraming pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa sa mga susunod na araw. Ngayon naman, silipin natin ang senaryo mula sa iba't ibang weather model. Ang low pressure area na nasa silangan ng bansa ay may posibilidad na lumapit at tumawid sa Northern Luzon sa mga susunod na araw. Ito ang isa sa mga senaryong mas binibigyang pansin dahil mas direkta ang magiging potensyal nitong epekto sa malaking bahagi ng Hilagan Luzon. Kabilang ang malalakas na pag-ulan, pabugso-bugsong hangin at pagtaas ng panganib ng pagbaha at pagguho ng lupa. Kasabay nito, kumikilos naman sa mas hilagang bahagi ng Western Pacific ang Super Typhoon Dolphin na isa ring napakalakas na tropical cyclone. Kapag may dalawang organisado o malalakas na weather system na sabay na nasa silangang malawak na rehiyon, maaring magkaroon ng tinatawag na interaction o paghilahan sa kanilang galaw. Meaning, dahil sa mas malawak na steering pattern sa atmosfera, posibleng magbago ang direksyon, bilis o mismong track ng bawat sistema. Sa ilang model guidance, may lumalabas na posibilidad na ang magiging bagyong Luis ay maaring maglandfall ng higit sa isang beses sa Luzon. Posible pa itong magbago habang may mga bagong datos na pumapasok, kaya malagang subaybayan ang susunod nating weather updates dito sa ating channel. Maraming salamat sa panonood mga kababayan at huwag kalimutang mag-ingat.